Sa kalagitnaan ng madilim na gabi, may isang lalaki ang naglalakad sa kalsada patungo sa kapis. Tahimik ang paligid. Tanging hampas ng malamig na hangin at lagitik ng mga dahon ang kasama niya. Ngunit bago pa man siya makalayo, ay biglang sumulpot mula sa dilim ang 5 lalaki na humarang sa kanyang daraanan. Ngunit hindi ordinaryong mga ito. Ramdam agad ng naglalakad ang kanilang amoy at anyo. Mga aswang. Mga aswang ang mga ito na gutom sa laman. Pero sa ilang segundo, nahanda na sana siyang lapain ng mga ito nang bigla na lang gumuhit sa kalangitan ang nakakasilaw na liwanag. 1, 2, 5, hanggang sa umapaw ang mga patalim na kumikislap na parang puting ginto na nakalutang sa ere, na tila mga sandatang ipinadala ng kalangitan mismo na nakalambitin sa hangin. Sa isang kumpas lang ng kanyang kamay, bagsak agad ang 4. At sa paggapang ng litid ng liwanag sa katawan ng mga yon, ay abo na lang ang iniwan ng mga dating mabangis na aswang na sumalubong nga sa taong naglalakad. At ang natira doon na isa ay nanginginig na halos mabuwal na sa takot. Dahil nanginginig ang boses nitong nagtanong ng, Sino ka? Sa katahimikan ng dilim ay tumitig ang lalaki. At sa malamig na tinig nito ay marahan niyang winika ang, Ako ang hanging talim. Dekada 70. Kapis, mga kabagis, umpisahan ng pagganahin ang ating mga imahinasyon. Salamat. Para malinaw sa inyo mga kabagis na hindi pa nakarinig ng kwento ng hanging talim, itong si hanging talim na antingero ay hindi ordinaryong tao. Hindi siya manggagamot na katulad ng mga albularyo, at hindi rin siya karaniwang mandirigmang may dalang itak o sibat o sandata kung makipaglaban, dahil ang katawan at kaluluwa niya mismo ang pinagmumulan ng kapangyarihan. Isang kapangyarihan na kargado ng mga buhay na salita at mga basbasa na kapaloob sa kanyang dugo, na siyang nagsisilbing sandata na. Ibig lang sabihin nito na ang mismong sarili niya at mga usal niyang karunungan ang kanyang sandata. Sa bawat dasal na binibigkas niya ay sumusulpot ang mga sandata ng dibinong liwanag. Espada, sibat, punyal, tabak, lahat ng iyon ay dumadaloy sa hangin at nagiging patalim na kayang magpabagsak ng kahit na sinong nilalang ng kadiliman. At ang pinaka-trademark nito kapag pumapatay ay ang paggapang ng litid ng liwanag sa katawan ng kanyang kalaban pag ito ay tinamaan ng espiritual na talim. At bakit siya naglakbay ngayon, kanyo? Galing pa siyang Iloilo. Ilang araw kasi bago ang gabing ito ay nagsuplong sa kanya ang isang albularyo na hindi na nakayanan ang pananalasa ng mga aswang sa kapis. Isang buong lahi raw ang lumitaw doon, malupit at mabagsik. At kahit ilang ulit nilang ipatawag ang kanilang mga dasal at gabay, ay wala silang nagagawa. At ito ang lahi na kayang tanggalin at isubo ang kanilang natatanging mutya kung kinakailangan, dahil sila ang sinasabi ng iba o kilala ng mga aswang na mas malakas pa kaysa sa mga gabunan. Ito ay ang mga hanagob. At yun ang tutugisin ng ating antingerong hanging talim. Dahil nakapagdesisyon na siya nung nalaman niya ito. Ngayon ay 8 man o 100 aswang ang humarang sa kanya, ay wala ng atrasan kay hanging talim, dahil ito rin naman ang sinumpahan niyang tungkulin. Kaya nga niya nilubog ang sarili sa malalim na hiwaga ng lihim na karunungan at dasal para sa mga pagkakataong kagaya nito. At ang unang bayan na dinaanan niya ay ang Dumaraw, Capiz. Dito nga ay hindi pa man siya nakakatungtong ng matagal ay napalaban na siya agad, dahil sa lugar na ito ay may dapat siyang kitain na isang tao.
ang taong makakapagsabi kung saan nagkukubli ang mga hanagob. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Padre Saprino, isang matandang pare na matagal nang kilala ni Hanging Talim. Simula pa noong mga panahong hinuhubog pa lang niya ang kanyang sarili bilang mabangis at malakas na antingero. At sa isang maliit at lumang kumbento sa Dumaraw na napapaligiran ng mga puno at sa kabila nito ay simenteryo, doon nagtagpo ang dalawa. Tahimik ang paligid, pero ramdam mo ang bigat ng presensya ng gabi. Parang may mga mata nga nakamasid sa dilim. Dito ay dahang-dahang pumasok si Hanging Talim sa lumang bakuran ng simbahan. At sa ilalim ng anino ng malaking krus, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakatayo. Payat, puti ang buhok, pero matalim ang tingin sa kanya. "Padre? Padre Saprino?" Mahinang tawag ng antingero. At nang lumingon ang pare, sumalubong naman ang tinig na mababa pero buo. "Matagal na kitang hinihintay, anak. Dumating na nga ang oras na hindi na kayang pigilan ng mga dasal ko, ang mga hanagob." Wika agad ng pare nang walang patumpik-tumpik pa, na para bang nalalaman nito kung bakit lumabas o nagpakitang muli sa kanya ang Hanging Talim na antingero. Dahil ang ibig lang sabihin nito na mabagsik ang kalaban o hindi na talaga kaya ng ibang kapanalig nila sa kanan ang mga pangyayari. Kaya naman, nung nagtama ang kanilang paningin sa paglapit ni Hanging Talim dito ng kalmado, nagsabay na rin silang pumasok sa kumbento. Ang dilim ng paligid, tanging ilaw ng kandila lang ang kumikislap sa altar. Habang nakaupo si Padre Saprino, ay pinapaliwanag niya kay Hanging Talim kung gaano kalakas at gaano katuso ang mga hanagob, na parang dumayo daw ang mga yon mula sa malayo pang lugar. Pero bago pa niya matapos ang pagsasalita, ay may narinig silang malulutong na halakhak na galing sa labas. "Hindi ko inaasang makikita kita rito, Hanging Talim!" Salita ng boses sa labas na nag-i-echo. Nakilala siya. Sabay dumagundong ang bubong ng kumbento, na parang may mabigat na nilalang na dumapo dito. Kaya naman lumabas noon ang dalawa, si Padre at si Hanging Talim. At doon nila nakita sa bakuran ng simbahan mismo ang isang matandang lalaki. Payat, maitim at punong-puno ng mga tattoo at kalmot sa katawan. Sa dalawang balikat niya ay nakasabit ang mga garapon ng insekto. Halo-halo iyon. May lipad, may mga ipis, gagamba at alupihan. At ang lalaking ito, sa tingin pa lang ni Hanging Talim noon, ay isang malakas na mambabarang na may lahi din ng aswang. Nang habang kalmado lang naman si Hanging Talim, pati yung pare, ay mukhang kumpiyansa naman dahil kasama nga niya ang antingero. Pero walang sabi-sabi ay bigla na lang bumuka ang bibig ng nilalang, at mula doon ay lumabas ang napakaraming itim na langaw na agad na nagliparan sa paligid na parang papasugod sa kanila. Pumuti naman ang mata ni Padre Saprino sa takot. Sabay sigaw niya ng, "Anak! Siya ang mababarang nakasabwat ng mga hanagob!" Ngumisi lang naman noon si Hanging Talim na kalmado. Humakbang siya ng pasulong, pero dahan-dahan lang, habang naglalabas na ang kanyang bibig ng mga dasal. At sa mga huling sambit niya, sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Biglang sumulpot sa ere ang mga gintong patalim. Umikot yun sa ibabaw ng ere na parang handa ng sumalakay. Sabay kumpas ng kamay ni Hanging Talim.
At sa pagdaan ng mga dibinong talim sa ere ay bumagsak ang mga itim na langaw o mga lipad na insekto sa paligid at nagliyab ang mga yon, sabay naging abo na rin lang bago pa malaglag yun sa lupa. Pero sa pagkawala naman ng mga lipad na insekto ay bigla namang lumabas ang isang parang espiritual na malaking gagamba na mabilis sanang aatake kay Hanging Talim. Ngunit sa pagdaan ng hangin na may talim dito ay kinain na rin lang ito ng litid ng liwanag na galing sa mga dibinong patalim. Nang napatigil na ang mambabarang dahil hindi siya makapaniwala, nanginginig ang kanyang mga kamay. Imposible! Hindi ko akalain na ganito kalakas ang hanging talim na to. Ang mga nagublang dapat ang may kaya sa akin o kayang pumatay sa akin. Bigkas niya sa sarili. Pero nakalapit na noon si Hanging Talim sa kanya na hindi na niya namamalayan. Malamig ang tinig nito na halos nakatutok ang titig sa mambabarang. Ito ang tatandaan mo, na ang bawat patalim na hawak ko ay hindi mula sa tao, kundi mula sa langit. Kaya ang Diyos ang nagpaparusa sa iyo. Pagkasabi noon ay pumitik lang ang kanyang daliri kasi ay patakbo na noon ang mambabarang. Pero bago yun makalayuan niya, tinadtad siya ng mga sandatang liwanag hanggang sa wala nang natira kundi tumpok na lamang ng abo nito. Lumapit naman noon si Padre kay Hanging Talim pagkatapos ng naganap at sinabi nito ng ngayon ay may mensahe na para sa mga hanagob na yon na nang mamaliit pa ng mga albularyo. Buti na lang at dumating ka na, anak. Ngumiti lang naman noon ng bagya si Hanging Talim na kalmado at parang walang nangyari. At pagkatapos nga ng bigla ang laban ni Hanging Talim sa isang aswang na mambabarang ay parang tumigil ang paligid. Tahimik na ulit ang parang ng kumbento at tanging amoy na lang ng nasunog na insekto ang naiwan. Doon ay pumasok na rin ang dalawa sa kumbento. Sabay nagpatuloy si Padre Saprino sa pagpapaliwanag kay Hanging Talim. Anak, ang mga hanagob na hinahanap mo ay hindi sila basta lahi ng aswang. Sila ang tinatawag na tagapagsubo ng mutya. Ang bawat isa sa kanila, kapag nakakapatay ng kapwa nilang aswang o nilalang na may taglay na kapangyarihan, kinakain nila ang puso o mutya nito. At doon sila lumalakas, kaya sila kinakatakutan. Sapagkat sa bawat mutyang nilalamon nila ay nagiging doble pa ang kanilang lakas. Napakunotno ng noo si Hanging Talim. Kaya pala hindi sila kayang tapatan ng karaniwang antingero lang. Wika niya ng kalmado. Tumango naman si Padre Saprino, sabay, tama ka, at hindi lang lakas ang kinukuha nila, pati karunungan ng kalaban nila, pati mga sumpa, pati dasal ng mga pinatay nila. Lahat yun ay nagiging kanila. Kaya kung totoo ang balita, anak, baka isa na silang buong bayan ng hanagob na nagtipon, isang lipi na handang manakop sa tuwing kadiliman. Pumikit naman si Hanging Talim sa narinig niya sa Padre at marahan itong huminga. Sa isip niya, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad kasi hindi ito laban na kaya ng kahit sinong tao lang. Kaya siya siguro tinawag. Kaya siya hinubog bilang antingero na kargado ng mga buhay na salita. Kung gayon, Padre, wala na akong ibang pagpipilian. Hanggang sa huling patalim ng hangin ay tatapusin ko ang lahi ng hanagob. Uwi ka niya ng walang pag-aalinlangan. Ganito siya kasi magsalita, direkta at walang palabok. Hayaan mo
At ipapanalangin ko sa Ama ang iyong tagumpay, anak. Ngunit mag-iingat ka dahil sila'y hindi mga basta halimaw. Sa bawat isa sa kanila ay may daan ng kaluluwa na naisupo. At sa pinakamatanda sa kanila ay ang siya ring pinakamalakas panigurado. At kung nasa tapas na nga sila, kagaya ng impormasyon na sinabi ko sa iyo, ay mag-iingat ka na rin sa iyong paglalakbay, anak. Dagdag pa ng pare. Pero sa sandaling iyon ay biglang umihip naman ang malamig na hangin mula sa bintana ng kumbento. Napalingon naman si Hanging Talim sa dilim ng gabi na malayo. Kasi parang may mga pulang mata na nagmamasid sa kanila. Kumikislap mula sa isang kagubatan ng dumaraw. Alam niya ito dahil hanging talim nga siya. At ang mismong hangin ang nagpapahiwatig sa kanya kung may kalaban. Kahit na kilometro pa ang layo ng kalaban nito. At doon niya naramdaman na magsisimula na ang tunay na laban. Dahil ang mismong hangin ang nagsusumbong sa kanya sa isang pahiwatig na papalapit na ang mga kalaban. Kahit kilometro pa nga ang layo, ramdam na ramdam ni Hanging Talim ang bigat ng enerhiya ng mga yun. Tumayo nun ng marahan si Hanging Talim at napatayo din naman ang padre. Sabay sabi nito ng, "May nararamdaman ka na naman bang panganib, anak?" Tumangulang naman noon si Hanging Talim, kasabay ng pagsasalita nito ng, "Salamat, Father, sa impormasyon. Mauuna na ho ako. Mukhang ang naramdaman din nila ang pagdating ko." Ganun ba? Sige, mag-iingat ka, anak. Sa paalamanan ng dalawa ay inahatid pa ng pari ang antingero sa harap ng kumbento sa pintuan nito. At nang makalabas na si Hanging Talim ay, "Sige, Father, aalis na ako." Sa sambit na yun ng Hanging Talim ay nawala na lang ito sa harapan ng padre ng napakabilis na para bang tinangay na lang ito ng hangin. Hindi talaga nagbago ang batang yun. Laging kontrolado ang kilos at pananalita. Wika na lang ng padre habang bumabalik na ito sa loob ng kumbento. Patnubayan sana siya ng Diyos. Samantala, habang lumalalim naman ang gabi, ay mas nagiging mabangis na ang pintig ng paligid. Ang bawat dapyo ng hangin ay parang may kasamang ungol ng mga kaluluwang nakabaon sa lupa. At sa mga ilang sandali, ay dumating na nga si Hanging Talim sa harap ng isang parte ng magubat na lugar kung saan may naramdaman siya kanina. At sa lugar na iyon, dito niya naunawaan na hindi karaniwang aswang ang naramdaman niya. At baka eto na nga ang mga nilalang na sinasabi ni Padre Saprino, ang mga hanagob. Nang maya-maya pa, sa pagtayo lang ni Hanging Talim sa harap ng kagubatang iyon, ay unti-unti nang lumabas ang mga kakaibang nilalang na parang alam ang kanyang pagdating. At sa paglitaw ng mga yun, ay nakita ni Hanging Talim ang malaki at mabagsik na itsura ng nilalang. Ang balat ay parang kaliskis na bakal, kumikintab sa ilalim ng buwan. Ang mga braso'y matitikas na parang hinulma para pumatay. Ang buhok ng mga yun ay mahaba at maputi at para bang sobrang gaan nito na sumasayaw pa sa saliw ng alimpuyo ng hangin. At ang nakakatakot ay ang kanilang mga mata na pulang-pula na nagliliyab na parang apoy na ng dilim. At 2 ang bilang ng mga ito. Alam naman ni Hanging Talim na eto na nga ang mga hanagob. Hindi lang halimaw na aswang, kundi parang mga sisidlan ng lahat ng mutya na nilamon nila mula sa mga naunang biktima nila.
kasi ramdam nito ang presensya ng mga mutya. Antingero, imik nung isa habang nakikipagtitigan naman ng walang kurap si Hanging Talim. Habang mas tumatagal ang dilim, mas tumitibay ang aming dugo. Nalalasap ko na ang lakas. At ngayong gabi ay kami ang iyong magiging katapusan sa iyong pagdayo dito. Hindi naman kumibunon si Hanging Talim, pero wala nang patumpik-tumpik pa ay marahan nitong itinaas ang kanyang kamay. Anong ginagawa mo? Sumusuko ka na ba? Salita pa ng isa, ngunit mula sa kalangitan ay kumislap ang mga ginintuang patalim. Isa-isa yung nagpakita. Lumutang yun sa ere na dahang-dahang pababa habang nakataas pa ang kamay ni Hanging Talim. Ngunit napangisi lang naman noon ang hanagob. Pinanood nila iyon na parang walang takot sa hanging dala ng Antingero. Subukan mo. Pero tandaan mo, Antingero, sa bawat sugat na tatama sa akin ay ipapasok namin sa aming laman. At sa dulo, kami mismo ang ihigop ng iyong lakas. Wika ng isa sa hanagob, sabay naglakad sila papalapit sa Antingero. Sa bawat yapak ay parang dumudurog ito ng lupa at ramdam naman noon ni Hanging Talim ang kakaibang bigat ng presensya ng mga yun na para bang ang mismong dilim ng gabi ay kumakampi sa mga aswang na ito. Bago pa man magsimula ang unang bugso ng laban, tumindig ang balahibo sa katawan ni Hanging Talim. Pero hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galak. Hindi lang kasi ito isang gabi ng pagharap. Ito'y gabi ng pagsubok. Kung gaano kalalim na ang kanyang anting-anting laban sa nilalang na sumisip-sip ng lakas ng dilim. Sa gitna ng kagubatan ng dumaraw ay humugong ang hangin na parang nagbabadya ng unos. At sa mga hanagob naman ay parang magkapatid ang dalawa na to. Kapwa naglalagablab ang mga mata. Ang isa ay balot ng matitigas na kaliskis na kulay uling na. Ang mga kuy mahaba na parang pangil ng leon. Ang isa naman ay mas malapad ang balikat at ang mga ugat sa katawan ay nangingitim. Kumikislap na pulang liwanag na parang may dumadaloy na baga sa ilalim ng balat nito. At sa pagsasabay nga nila sa paglalakad, Hanging Talim! Sigaw ng isa sabay sugod, isang mabilis na pagkilos na kahit ang ordinaryong mata ay hindi kakayaning sundan. Sa isang iglap na yun ay sumiklab ang una nilang banggaan, isang malapad na kamay na may matatalim na kuko ang dumiretso sa muka ng Antingero. Pero bago pa man tumama iyon, umikot si Hanging Talim na singbilis din ng hangin. At ang mga kuko ng kalaban ay dumaan lang sa ibabaw ng kanyang balikat. At sa mismong pag-ikot niya, binigyan niya ng mabigat na pagsuntok ng kamao sa tagiliran ang hanagob. Isang suntok na may kasamang bigat ng hangin. Tumilapon noon ng dambuhala at bumulusok sa 3 puno. Yumanig ang paligid, ngunit bago pa man makabuelo uli ang Hanging Talim, naroon na agad ang ikalawa. Isang pasibat na braso ang mabilis na naglalayong sumaksak sa kanyang dibdib. Napaliyag ito sa pag-ilag at dumulas ito na parang alon naman sa hangin. At sa kanyang biglaang pag-angat, 2 gintong patalim ang biglang sumulpot mula sa kawalan. Pinaikot niya iyon sa ere at sa isang kumpas sumalubong yun sa hanagob. Napapasugod ulit sa kanya. Pero sa lakas ng aswang at sa mga mutya nito siguro sa katawan ay sinunggaban nito ang mismong mga patalim. At sa kabila ng pagkasunog ng balat nito sa liwanag ay pinilit niya pa rin sumugod habang sinasalubong siya ng dibinong patalim.
Hindi mo kami kaya, Antingero! Sigaw nung Hanagob habang iniinda ang tama ng talim. Ngunit parang hindi sumasapat ang dalawang patalim na tumama sa kanya dahil hindi ito bumagsak, pero ngumiti lang naman si Hanging Talim. Sa iglap iyon, umikot ang kanyang katawan na parang ipo-ipo at biglang diretso sa dibdib ng aswang at sa bigat ng hampas ng mga paa ng Hanging Talim. Sumabog ang hangin na parang may putok ng tanyon. Natangay ang mga dahon sa paligid at ang mga Hanagob ay lumipad papalayo. Tumama ang mga yon sa malalaking katawan ng puno, pero sa isang saglit ay sabay naman na bumangon ang dalawang Hanagob, galit na galit, at ngayon ay magkasabay na silang sumugod. Isang galaw ng kanan, isang galaw ng kaliwa, dalawang halimaw, dalawang direksyon. Hudyat na nagsimula na ang tunay na sayaw ng gabi, isang sayaw ng kamatayan. Bawat kalmot ng Hanagob ay sinusuklian ng mabilis na iwas ng Hanging Talim. Bawat hampas ng aswang ay tinatapatan at tinatamaan sila ng suntok na parang may bigat ng hangin at kidlat mula sa Antingero. Isang suntok, isang pag-ikot, paglaglag pa isa-isa ng mga dibinong patalim. At sa bawat saglit ng segundo, ang paligid ay parang nagiging entablado ng dalawang mundo. Dilim laban sa liwanag. Nag-uunan pa nun sa pagsugod ang dalawang Hanagob. Sabay kalmot at suntok, sabay ugong ng kanilang galit. Pero sa halip na mabahala ang bida natin, nakangiti lang si Hanging Talim. Habang mabilis na umiindayog ang kanyang katawan na tinatapatan ng bawat atake ng pag-ilag. Bawat suntok niya ay may kasamang bugso ng hangin at sa bawat hampas ay yumayanig ang paligid. Ngunit kahit ganoon ay nananatiling walang sugat ang Hanging Talim. Nang tumalon ito ng malakas upang dumistansya sa dalawa at biglang tumigil. At sabi niya nang, magagalak pa nga ako dahil ngayon lang ako ulit makakalaban ng ganito kalakas na mga katunggali. Napahinto rin ang dalawang Hanagob sa narinig nila na sinabi nito at nagkatinginan sila, naguguluhan kung bakit tila ba hindi seryoso ang kanilang kalaban. Kalmado lang kasi ito at dugtong pa niya ng salitang, kanina ay sinusubukan ko lang kayo. Malamig na tinig ni Hanging Talim, sabay taas ng kanyang kamay. Ngayon ay seryoso na ako. Wika niya. Sabay nagliwanag ang paligid mula sa kanyang katawan at doon ay lumabas ang isang hugis taong kulay puti. Malaki at nakakasilaw. Ang anyo nito'y nakabalot sa liwanag. May malapad din na pakpak na parang sa anghel. At sa magkabila nitong kamay ay tag-isang espada na kumikislap, na parang nagmula sa kalangitan at lingid sa kaalaman ng mga Hanagob na sa mga sandaling iyon, sa kanilang pagkasilaw ng liwanag, ay nasa malaking kapahamakan na sila. Dahil isa ito sa 7 gabay ng Hanging Talim na madalang lang niyang tawagin. At sa presensya pa lamang nito ay halos hindi na makahinga ang dalawang Hanagob. Ramdam nila ang bigat ng presensya ng nilalang na iyon. At bago pa man sila makagalaw, isang kumpas lang ng kamay ng Antingero at nawala ang gabay nito sa kanilang paningin. At sa kisap mata lamang, nawala namang sinabi ang Hanging Talim.
Pugot na ang ulo ng dalawang hanagob. Napatigil pa ang mga katawan ng hanagob. Nakatayo pa naman ng ilang segundo ang mga yon bago tuluyang bumagsak sa lupa, kasabay ng paggulong ng kanilang mga ulo. At mula sa hiwa ng kanilang leeg ay gumapang na ang mga litid ng liwanag na mabilis na umikot sa buong katawan nila hanggang sa tumpok na lamang ng abo ang natira. Tahimik na ulit ang kagubatan. Wala ka nang maririnig kundi ang mahina at payapang pag-ihip ng hangin. Dahang-dahang ibinaba ni Hanging Talim ang kanyang kamay at ang gabay nitong anghel ay muli nang naglaho. Dalawa pa lang yun bulong niya sa sarili. Pero kagaya nga ng inaasahan ko, ibang klase talaga ang lakas din nila, mga hanagob. Dagdag pa nito, hindi na rin nag-aksaya ng oras noon si Hanging Talim at lumakad na siya papaalis sa gubat na iyon at tumuloy muna siya sa kumbento ni Padre Suprino at doon na natulog upang makapagpahinga. Aantayin na lang kasi nito ang jeep kinabukasan para bayan to bayan para marating niya agad ang tapas. At sa pagkakataong ito, matiwasay ang kanyang biyahe. Walang aswang na sumusulpot mula sa dilim. Tanging malamig na simoy ng hangin at lagaslas ng mga dahon ang kanyang naging kasama. Hanggang sa nakapagpahinga na nga ito sa kumbento, ay maaga rin itong umalis. Nung sumakay ng jeep sa bayan, pinabaunan pa nga siya noon ng pagkain ni Padre para hindi raw siya magutom sa daan. At sa halos isang oras nitong biyahe, na paglipat-lipat nga din ng jeep, ay narating na nga ng Hanging Talim ang tapas. Pumunta siya noon sa isang baryo na sinabi sa kanya ng nagsuplong na albularyo, dahil doon niya raw makikita ang isa nilang kapanalig ng kanan na pwede niyang tuluyan. At ang ngalan naman ng albularyong ito ay Teryo. Minabuti na lang na maglakad ni Hanging Talim papunta doon para makapagmasid din sa paligid. Nang sa mga ilang minuto sa paglalakad ng Hanging Talim ay naabot na niya ang bahay na parang nakahiwalay sa isang baryo. Halos nasa gitna na kasi yun ng bukid na may katabing malaking puno ng kamatsili. Naglakad noon sa pilapil si Hanging Talim para marating iyon. At wala man lang bakod ni kawayan ang bakuran ng bahay na ito. Parang yung buong bukid nga ang bakuran noon. Pero sa paglalakad naman ni Hanging Talim dito, ay ramdam niya na maski walang barikada yon, ay may mga bakod naman ang bahay na ito na hindi nakikita ng ibang tao. Mga patibong at mga pangontra. Nakapalibot yon sa bahay. Isang bagay na nagsasabi kay Hanging Talim na hindi siya nagkamali ng pinuntahan. Pero nung malapit na si Hanging Talim sa bahay, ay parang naaamoy nito ang umaalingasaw na amoy ng pagkabulok at parang nanggagaling ito sa loob ng bahay ni Teryo. Kaya nagapura itong pumunta sa harap ng pintuan nito at sa kanyang hinala at iniisip ng mga oras na yon, sinipa na niya ang pintuan ng bahay at doon na mas lalong umalingasaw ang napakabahong amoy. At nung pinasok niya ito, ay doon na niya nakita ang kapanalig nilang si Teryo. Napatay na. Makikilala mo pa naman ang mukha nun kung titignan mo ng maigi. Pero paagnas na ang bangkay nito nang biglang matanggal ang atensyon ng Hanging Talim. Dahil sa pagbulong ng hangin sa kanya, lumabas agad ito ng bahay at doon ay nakita niya ang 5 matatanda na di kalayuan sa bahay ni Teryo na nakatingin dito. At alam ni Hanging Talim na hindi mga karaniwang tao ang mga ito, kundi mga mambabarang na bantog dahil sa kanilang makapangyarihang salamangka. Ang kanilang mga mata ay nanlilisik sa pagtingin sa kanya
Ang balat nila ay puno ng mga ukit at marka ng kulam. Sa unang tingin pa lang, ramdam ni Hanging Talim ang bigat ng kanilang presensya. Hindi naman umiimik nun si Hanging Talim at nakatitig lang sa mga yon habang tinititigan din siya. Pero sa katahimikan ng paligid, sabay-sabay nang umisi ang mga mampaparang. Mga ngiting puno ng panlilibak na para bang matagal na nilang hinihintay ang pagdating ng antingero. At mula sa kanilang hanay, isang matanda ang humakbang pasulong. May bitbit ito na isang tungkod na balot ng itim na tela, at sa bawat pagtapak nito ay tila ba may gumagapang na mga aninong sumusunod sa kanyang mga yapak. Hanging Talim! Malalim at basag na tinig ng matanda. Akala mo ba ay hindi namin malalaman ang iyong pagparito? Kahit na ganun na ang turan ng matanda, ay hindi pa rin umiimik noon si Hanging Talim at nakamasid lang. Malamig ang kanyang mga mata na nakatitig sa mga yon, habang marahan pa niyang hinahaplos ang hangin sa kanyang paligid. At sa bawat dampi nito ay tila may mga bulong itong naririnig. Mga babala mula sa langit. Pero nang handa na ang antingero, ay bigla namang ngumisi ang matanda. Sabay umatras ang mga ito nang halos sabay-sabay at lumakad na papalayo. Huminga ng maluwag noon si Hanging Talim kasi akala niya ay umpisa na ng labanan. Pero alam naman itong babalik at babalik ang mga yon. At nang makita niyang makalayo ang mga ito, ay nagdesisyon siyang ilibing na lang ang bangkay ni Teryo na hindi na nga niya naabutan na buhay. Buti na lamang at may nakita rin siyang piko at pala sa bahay na iyon. At matapos niya yung ilibing, ay nanatili siya sa bahay na iyon, kagaya nga ng unang plano, sapagkat alam ni Hanging Talim na babalik ang mga mampaparang na iyon. At baka nga dumating pa ang mga hanagob na kapanalig ng mga ito. Alam niya na kasing hindi niya na kailangang magpagod sa paghahanap sa mga yon, dahil sa kanyang pagmamasid kanina nung pagpasok pa lang niya sa bayan, ay alam na nito na nakasubaybay ang ilan sa mga hanagob sa kanyang pagdating. At siya na ang pupuntahan ng mga yon dahil sa bulong na rin ng alimpuyo ng hangin. At habang hinihintay niya ang pagpapakita ng mga kalaban sa kanya, ay pinili nitong magdasal muna, kumain at mamahinga. Natulog pa nga ng tanghali si Hanging Talim sa bahay na iyon ng namatay na albularyo para makabawi sa pagod nito, hanggang sa biglang iminulat niya ang kanyang mata. Sa oras ng 4:00 pasado na ng hapon, dahil ramdam nito ang paggapang ng mga espiritual na insekto sa bahay na iyon. Inuumpisan na nila. Hindi pa dumidilim. Wika niya ng kalmado. Sabay sambit nito ng mga dasal. At tunay, nangisay na lang ang mga insekto na dumapo dito. Sabay inom nito ng tubig. At labas niya ng kubo at naupo ito sa mga nakausling ugat ng kamatsili na para bang may hinihintay ito. Matagal na naupo doon si Hanging Talim na hindi na rin pumasok pa ulit ng bahay, at matyaga nitong hinihintay ang pagsapit ng dilim. At nung tuluyan nang ang lumubog ang araw, malamig na ang simoy ng hangin. Nang biglang napatayo na ito sa kinauupuan niya dahil may mga dumating na panauhin. At sa segundo, mga lipad na insekto ang paparating, at napakarami noon na parang sasagasahan ang antingero sa pag-atake ng mga ito. Ngunit hindi natinag si Hanging Talim at napapikit siya na tahimik na bumubulong pala ng dasal, at mula sa kanyang katawan
biglang sumiklab ang mga gintong litid ng liwanag at bigla na lang dumaloy ang mga ito sa hangin at sa pagdapos sana sa kanya ng mga insekto. Ay parang naging latigo na may talima ang mga litid ng liwanag na yon at humampas sa bawat insekto at mga anino pang ipinadala ng mga mambabarang. Sa ilang segundo lang ay naubos ang mga yun. Pero papalapit na rin pala ang mga mambabarang sa kanya, yung mga panauhin na naramdaman niya kanina. Kaya ikinumpas naman ni Hanging Talim ang kanyang kamay at tatlo agad sa matatanda ang bumagsak sa bukirin na hindi kinaya ang bigat ng talim ng hangin. Nagngit-ngit naman ang pinakamatanda dito. Tapos ay mariing itinungtong ang kanyang baston sa lupa. Mula roon ay lumitaw ang isang dambuhalang anino na balot ng mga bangkay ng hayop. Parang halimaw iyon na isinilang mula sa mumong laman. Sumugod ito kay Hanging Talim, ngunit sa ilang bigkas ng Hanging Talim ng mga salita sa pag-ihip ng malakas na hangin sa nilalang, ay pumulandit ang mga talim ng liwanag. Sabay tama sa nilalang, kaya naglahong parang abo ang nilalang na ito. Pagkatapos ay isa-isang bumagsak ang mga mambabarang. Ang ilan ay sumisigaw sa sakit at ang ilan ay pilit na kumakapit sa kanilang mga orasyon. Ngunit natutunaw na lang sila sa mga litid ng liwanag na gumagapang sa kanilang katawan. Antingero! Sigaw ng isa bago ito naging abo. Naubos ang mga panauhing mambabarang na hindi man lang umaalis sa kinatatayuan niya ang ating antingero. Ngunit naramdaman noon ni Hanging Talim na parang yumanig ang lupa. Sabay sa kalayuan sa may bandang palayan ay may isa-isang lumilitaw na mga anino. Isa, dalawa, tatlo, hanggang sa mabilang na ng Hanging Talim ang 12. 12 hanagob na paparating. Matitikas ang anyo, matitipuno ang katawan at nagliliyab sa pula ang kanilang mga mata. Ang kanilang lakas ay madadama agad sa simoy ng hangin pa lang. At ang mismong gabi ang nagbibigay daan sa kanilang presensya. Ay, talagang hindi niyo ako pagpapahinganin ha. Buti na lang, natulog pa ako kanina. Uwi ka lang naman ni Hanging Talim na kalmado pa rin habang nasisipat niya na papalapit na ang 12 hanagob at nanatiling nakatayong matatag ang ating antingero. Habang kumakalat na ang presensya ng 12 hanagob sa kabukiran na iyon. At bago makalapit ang mga ito, ay hinubad na ng Hanging Talim ang damit niya. At dumipa siya nang nakarap ang 2 palad nito sa kalangitan. At alam niyo na ito, mga kabagis. Ito na ang pagpapaulan ng mga dibinong patalim mula sa tuktok mismo, ang pangmaramihan na pakikipaglaban ng Hanging Talim. Ihanda ang ating mga imahinasyon dahil mabilis ang mga magiging kaganapan dito. Dahil sa pagbaba ng mga kamay ng antingero, bumulusok ang mga espiritual na patalim na pagpapaulan sa mga hanagob na paparating at sa pitik ng mga segundo,
Gumalaw naman ang mga hanagob nang makita nila ang pag-ulan ng patalim. Kakaiba talaga ang abilidad ng mga aswang na ito, dahil habang sila'y tumatakbo ng mabilis papunta sa antingero ay naiilagan nila ang napakaraming espiritual na patalim na umuulan. Pero nang makita naman yun ng hanging antingero, pinagtikom niya ang kanyang dalawang palad sabay ng pag-uusal nito. Kaya't bago naman makarating ang mga hanagob sa kinalalagyan niya sa silong ng puno ng kamatsili, mabilis na lumabas ang 3 sa 7 gabay nito sa pagliliwanag ng kanyang katawan. Una ay isang nilalang na parang may pakpak ng agila na balot din ng liwanag na may hawak ng sibat ng kidlat. Pangalawa ay isang dambuhalang mandirigmang nakabalot ng puting apoy na may hawak na tabak na mas mahaba kaysa sa tao. At ang pangatlo ay isang nilalang na babae na anino, ngunit liwanag. May balabal ito at may hawak na punyal na kumikislap sa bawat galaw niya. Nang makita iyon ng mga hanagob na tumatakbo, nagsimula silang umatungal at sabi ng, "Hindi ka pwedeng humingi ng tulong sa langit! Dugo lang ang dapat mong asahan ng tingero!" Sigaw ng isa na nangunguna sa pagdating, at sa bilis nga ng pangyayari, nagbangga ng dilim at liwanag, at ang unang gabay na may pakpak ng agila ay sumugod sa 3 hanagob. At tinuhog ng sibat isa-isa ang mga yun. Umilaw ang katawan ng mga ito hanggang sa sumabog sa abo. At ang pangalawa namang gabay na nakabalot sa puting apoy ay humampas ng tabak. At sabay na natagpas ang 2 hanagob na susunggab sana kay hanging talim. Ngunit kahit nagliyab ang kanilang mga katawan, pilit pa rin silang bumabangon, gumagapang kahit halos abo na. Pero naglaho rin ang mga ito bago pa man umabot kay hanging talim. Samantala, ang babaeng gabay naman na liwanag ay mabilis na parang hangin sa bawat iglap ng pagkilos nito. Ay may sugat na nagbubukas sa 4 na hanagob na kanyang sinugod ng sabay-sabay, at mula sa mga sugat na iyon ay gumagapang ang gintong litid na liwanag na sumusunog sa kanila mula sa loob. At sa unang atake pa nga lang ng 3 ay lagas na agad ang 8 at may 4 pang natitira. At habang nababawasan pala sila ay lalo silang nagngingit-ngit sa galit. Pero hindi si hanging talim ang mag-aaksaya ng oras sa mga ganitong nilalang. Kaya naman, ngayon ay tatapusin na natin ito. Malamig niyang wika, sabay higpit ng kapit ng pagkakadaupan ng kanyang palad. At pagliliwanag ng mga napakaraming letrang nakatato sa kanyang katawan. At bigla na lang lumabas pa dito ang 4 niyang gabay, at parang naibala ang mga yun sa kanyo na sabay-sabay na umatake sa 4 pang hanagob. Halos sabay-sabay din na lumusot ang mga yun sa katawan ng mga hanagob. Nakatakbo pa naman ng ilang dipa ang mga yun. Ngunit sa pagbitaw pa ni hanging talim nang nakatiklop niyang palad, ay inulan na rin lang ng hanging talim ang mga yun. Hanggang sa naging abo. Tanging amoy na lamang ng sinunog na laman at abo ang nanatili sa kabukiran na ito ng Tapaz. Huminga ng malalim si hanging talim at ibinabana ang kanyang mga kamay. At ang lahat ng gabay nito ay unti-unti nang naglaho sa kanyang tabi, kasabay ng paglamlam ng liwanag sa kanyang katawan, hanggang sa mawala na ang kinang. Makakauwi na rin ako. Namimiss ko na si Lola.
huling sambit niya. Nagdaan nga ang ilang araw matapos ang misyon ng Hanging Talim. Sa pag-uwi ni Hanging Talim sa kanyang bayan sa Lambunaw, Iloilo, ay nag-aapura pa itong maglakad nang makita na niya ang bakuran ng kanilang munting tahanan ng kanyang lola. Nakita niya nga ito na nagwawalis pa sa gilid ng kanilang bakuran, at mas lalo pa itong nanabig nung makita niya ang kanyang lola. "Lola! Lola!" Apo, ano bang meron? At ngayon ka lang? Uwi ka ng matanda, pero hindi naman na nagsalita si Hanging Talim at yinakap na lang niya ang kanyang lola. Alam ko na kung saan ka pumunta. Nakipaglabang ka na naman, Apo. Ngumiti lang naman ang Hanging Talim sa kanyang lola at hindi na sinabi pa kung saan siya nanggaling upang hindi na ito mag-alala. Siya. Halika na at mag-almusal muna tayo bago kita dasalan ulit. Uwi ka ng matanda na lola nga ng antingerong Hanging Talim.